Jerry Moran, dito, bumabati na po. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Ayan po, Bicolan po yan. Naimbag rabi, katatayo amin. Kabsat, maayong gabi sa inyong tanan, kay soonan. Maya pabay, karang kapatad, makaramdam. Ngeni, good evening, brethren. Good evening to all brethren who are listening. So tayo po ngayon papapatuloy po sa ating serye hinggil po sa pag-aasawa na po. Bigyan po natin ng pansin at pag-aaral dito po sa yung tinatang nating exception. Ano po? Kasi kung minsan ito po ay ito yung pag-aaralan lang po natin mga kapatid. At kung tayo po ay may naibang pananaw, pag-aaralan po natin. Ano po? Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Dito po kasi sa Mateo, 11 na kapitulo, kaya tingnan po natin ang konteksto ng kapitulong ito. Magsimula tayo magbasa sa unang talata hanggang sa maabutan natin ang 9 na talata. Nang matapos ni Jesus ang mga pananalitang ito, umalis siya sa Galilea at nagtungo sa mga nasasakupan ng Judea sa dakong ibayo ng Jordan. Sumunod sa kanya ang napakaraming tao at sila'y pinagaling niya roon. Lumapit sa kanya ang mga Fariseo upang siya'y masubok ay kanilang itinanong, sangayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Yung pong katanungan po doon, ano po? Sangayon ba sa batas? Siyempre, tinutukoy dito ang batas ni Moises. Sangayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba niyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at may kisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinagutos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay pinahintulot sa inyo ni Moises na inyong iwalayan ang inyong mga asawang babae. Ngunit buhat sa pasimula ay hindi kayo. At sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiyapid ang dahilan, at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. So ito po ang kabuuan ng mga talata. Ano po? Ang sinasabi rito, ang katanungan po ng mga Fariseo, naayon ba sa batas na hiwalayin ng tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? So naghahanap sila ng tinatanong nila kung pwedeng iwalayan ang asawa sa anumang kadahilanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Ibig sabihin, hindi pwedeng maghiwalay ang pinagsama ng tao. Dito po sa 7 talata, sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinagutos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ng babae? Dito po tayo magbibigay ng diin. Noon bang pinahintulutan ni Moises na hiwalayan ng mga Hudyo kailang mga asawa? Itong talong po natin. Yung ba'y tumutukoy lamang sa paghihiwalay? O tumutukoy siya sa paghihiwalay at muling pag-aasawa? Yun po makikita natin dito. Hindi mo ihiwalay ng asawa mo dahil gusto mo lang siyang hiwalayan. Malimit, kaya mo gustong ihiwalay ng asawa mo dahil gusto mo mag-asawa ng iba. Doon po sa Deuteronomy chapter 24, balik po tayo sa Old Testament sapagkat ito po ang tinutukoy ng mga Fariseo na tinanong nila sa ating Panginoon. Yung bang pagpapahintulot ni Moises na hiwalayin
ng mga udyong lalaki ang kailang mga asawang babae, yung ba'y paghihiwalay lang o paghihiwalay at muling pag-aasawa? Yung bang yung pag hiniwalay mong asawa mo sa panahon ni Moises, yung bang taong hiniwalay ang kanyang asawa, pwede ba siya mag-asawa? At yung hiniwalayan na babae, pwede ba siya mag-asawa? O ito'y pag-ihiwalay lang talaga at walang kaakibat na muling pag-aasama? Hanggang basahin po natin Deuteronomy chapter 24. Kapag ka isang lalaki kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae hindi kalugdan ng kanyang paningin, sapagkat natagpuan niya itong may isang kayahang bagay, lalagdang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makakahayos siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. Kung kapuotan siya ng uling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay, o kung mamamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na mahiwalay sa kanya. Pagkatapos na siya marumihan, sapagkat ito'y karmal-dumal sa harapan ng Panginoon, huwag mong dadalhan ng pagkakasalang lupain na ibinibigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So makikita natin dito maliwanag na yung paghihiwalay na pinahintulutan ni Moises ay hindi lang paghihiwalay, kundi paghihiwalay na may kasamang karapatan ng muling pag-aasawa. So itong 19, yun ang ibig sabihin ng mga Pariseo. At naunawaan yun ng ating Panginoon sapagkat siya rin isang Hudyo. At nalalaman niya ang kautusan ni Moises. Kaya pagdating sa ikasya, makita natin, meron tayong mababasa ang hiwalay at muli mag-asawa. Yun po makita natin. Para maliwanag, pumunta tayo sa Marcos chapter 10 na walang exception. Ano po? Wala yung exception clause. Sinasabi lang ng Panginoon yung general rule lang pag-aasawa. Ano po? Basahin natin. Sa Marcos, 10 kapitulo, 11 hanggang sa 12 talata. At sinabi niya sa kanila, ang sinamang makipaghiwalay sa kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa kanya. Kung nakipaghiwalay siya sa kanyang asawang lalaki at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalunya. So in other words, ang general rule, tulad nga po ng pinag-aralan natin kagabi, one woman, one man, one woman, no divorce is for life. Yun ang batas. So bawal mong hiwalay ang asawa mo at mag-asawa ng iba. Yun ang general rule. Gayon, dito may exception to the rule. Iyon po ang dapat natin tignan. Nung magtanong po itong mga Pariseo sa 7 talata ng 11 na kapitulo, sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinagutos ni Moises sa amin ang bigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae? Hindi lang siya hiwalayin. May kasama rin yung karapatang muling mag-asawa, yung lalaking naghiwalay sa kanyang asawa, at yung babaeng hiniwalayan ay meron din karapatang mag-asawa ng ibang lalaki na hindi nagkakasal ng pangakalunya. Yun ang tinutukoy ng mga batas nito mga Pariseo ito. Kaya sagot ng ating Panginoon, tinuran niya yung tanong na yun, na may kaulangan sa Deuteronomy chapter 24. Basahin po natin sa 9 na talata. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pakikiapid ng dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hinihiwalay ay nagkakasala ng pangangalunya. So ano ba ibig sabihin maliban sa pakikiapid? Ang ibig sabihin ng Panginoon, pwede mong hiwalayin ang iyong asawa kung siya nakiapid. Ay tandaan po natin, pag pinayagan ng Diyos na ihiwalayin mong asawa mo, binibigyan ka niyang karapatan na mag-asawa ng iba. Hindi lang para hiwalayin ang asawa mo.
Kasi pagka ang pag-ihiwalay, palagi may kaakibat ng muling pag-aasawa. Kaya yung makikita sa Deuteronomy chapter 24. Balikan po natin ang ibig sabihin ng exception. Except. Ang sabi po ni Webster Dictionary, kung gusto niyo tingnan sa Webster Online, one that is accepted, o kung tumutukoy sa tao, especially a case to which a rule does not apply. So, doon sa exception sa pag-aasawa, sa yung exception o pasubali, doon sa sinabi ng Panginoon, ang ibig sabihin, ito'y lamang ang pagkakataon na pwede mong hiwalay ng asawa mo at mag-asawa ka ng iba na hindi ka nagkakasala ng pangangalunya. Ano yung pasubali na yon? Kapag ka ang iyong asawa ay nagkasala ng pakikiapid. Alam mo yung ibig sabihin po ng fornication o sa salitang Grego porneia. Diyan po natin nakita yung salitang pornography. Galing sa salitang porneia. Ang pornography, ito po ay isang pakikiapid na ipinakita. So, porneia, fornication. Ang sabi po ni William E. Vine, na isang dalubhasa sa Koine Greek. Ang sabi niya, illicit sexual intercourse. Hindi nararapat na relasyong sexual. In other words, ang pakikiapid ito po ay isang pangkalahatang salita. Ito po ay tumutukoy sa lahat ng uri ng hindi nararapat na relasyong sexual. Halimbawa, babae sa babae, yan po ay pakikiapid. Lalaki sa lalaki, yan po ay pakikiapid. Tao sa hayop, yan po ay pakikiapid. Yung may asawa, may asawang tao at nagkaroon ng relasyon sexual sa hindi niya asawa, yan ay pakikiapid na tinatawag na pangangalunya. So in other words, ang pangangalunya ay isang particular na uri ng pakikiapid. Lahat ng pangangalunya ay pakikiapid. Pero hindi lahat ng pakikiapid ay pangangalunya. So ang pangangalunya ay isang uri ng pakikiapid. So a general term po yung pakikiapid, yung siya hindi nararapat na relasyong sexual. In other words, pag ang asawa mo ay nagkaroon ng hindi nararapat na relasyong sexual sa ibang lalaki o sa ibang babae, kung ikay lalaki, kung ikay ng babae, lalaki, yung po'y tinatag na pakikiapid. Ngayon, ito po ay karapatan na binibigay ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ito ay isang kautusan. Hindi ibig sabihin na kapag ka nagkasala ang iyong asawa ng pakikiapid, kinakailangan mo siyang hiwalayan at kinakailangan ka mag-asawa ng iba. Hindi. Meron kang alternative sa na pwede mong gawin, karapatan na pwede mong gawin. Ang iyong asawa ay isang kapwa mo. Yun ang pinakamalapit na yung nakapwa mo. Na hindi siya naiiba na kapag ang kapwa mo ay nagkasala sa iyo, ay patatawarin mo. Kung ang asawa mo ay humingi ng tawad sa iyo at pinatawad mo sa kanyang pagkakasalang pakikiapid, hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Sapagkat pinatatawad mo siya sa kanyang pagkakasala. Pwede kayo magsamang muli. At gumawa kayo ng para manumbalik sa datin yung relasyon bilang mag-asawa. So yun po isang alternatibo. Pwede mo siyang maghiwalayan, humingi ng tawad sa iyo, patawarin mo at magsama kayo muli. Ang pangalawang alternative na pwede mong gawin ayon sa talatang ito, pwede mong hiwalay ng asawa mo at hindi ka na mag-asawa muli. Nasa iyo, karapatan mo yun. Ang pangatlo ay sinasabi ng Panginoon. Pwede mong hiwalay ng asawa mo at mag-asawa ng iba na hindi ka nagkakasala ng pangangalunya. Yun pong ibig sabihin ng exception. Ang rule, kung laalisin mo po yung maliban, ito mababasa natin para sa Mark chapter 10, 11 to 12, di ba? Sabi rito, at sinasabi ko sa inyo, sino mang hiwalay ang kanyang asawang babae at mag-asawa sa iba ay nagkakasal ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalay ay nagkakasal ng pangangalunya. Yung babaeng hiniwalay, kay Katie nagkasal ng pagkikapito, hindi. Pagka ito po ay nag-asawa ng iba, nagkakasal siya ng pangangalunya. So ano ba yung maliban do? Yun lamang po ang pagkakataon na hindi nag-a-apply yung utos na yun, Panginoon, tungkol sa pag-aasawa.
Ito lamang ang pagkakataon pag nagkasala ang pakikipid ng asawa na maaari mo siyang hiwalayin at mag-asawa ka ng iba na hindi ka nagkakasala. Yung pong ibig sabihin ng salitang exception o pasubali. Tingnan po ninyo, halimbawa, ilagay natin sa Lord's Supper. Huwag niyong pabayaan ang yung pagkakatipon. Yan yung pagkakatipon. Maliban lang, halimbawa, kung kayo nagkasakit. In other words, kung kayo nagkasakit, hindi ka kailangan dumalo doon sa pagtitipon. At hindi ka nagkakasala. Gagayon. So yun ang ibig sabihin ng tinatawag po nating pasubali. Yun lamang po ang pagkakataon na ikaw po, pwede ka lumabag doon sa batas na hindi ka nagkakasala. Sapagkat, pagka ito exception, the rule does not apply. So ito po napakasimple lang po nito. Ano po? Sinasabi ko nga, at ito ang turo ng Panginoon, ito'y karapatan na binibigay sa iyo. Dahil, ang Panginoon, siya ang gumawa ng pag-aasawa. Nalalaman niya ang pag-aasawa ay nakabase sa pagtitiwala. Isipin niyo, pagtitiwala lahat yan, mga kapatid. Sabi nga, ang babaeng nanganak, alam niya anak niya yung pinanganak niya. Yung lalaki, nagtitiwala siya. Parang pagtitiwala lang yan. Kung nasira yung pagtitiwala, mahihirapan yung relasyong pag-aasawa. Sapagkat nakabase sa pagtitiwala. Alam ng Panginoon nyo. So, ibig sabihin, kung nagkasala ang pakikapid ang asawa mo, at hindi mo na maibalik yung pagtitiwala sa kanya, binibigyan ka ng karapatan na hiwalay mo siya at mag-asawa ka ng iba. Yun lang makikita natin. Ngayon, kung kaya mo pang ibalik ang pagtitiwala sa kanya, at siya yung maging ng tamad sa iyo, pwede mo siyang patawarin na magsama kayong muli. Kalimutan mo ang nangyari, parang walang nangyari. At kung namang gusto mo lang siyang hiwalayin dahil hindi mo na may mabalik ang iyong pagtitiwala, kahit pwede rin huwag ka mag-asama kung gusto mo. So makikita natin, yung po ang pinaka makikita nating kahulugan ng sinasabi ng ating Panginoon. Kung ihiwalayan mo lang at hindi ka mag-aasawa, agrabyado ka. Bakit ka maging agrabyado ka? Dahil yung asawa mo ay nag-asawa ng iba. Ay ikaw, wala kang kasalanan. Kaya nagdudusa ka ngayon. Dahil pwede mo lang siyang hiwalayan at hindi ka pwede mag-asawa. Bakit bibigyan tayo ng Panginoon ng isang karapatan na agrabyado ka? Dahil nagrabyado ka ng asawa mo sapagkat nagkasawa siya ng pagkikapit, pinapalaya ka na ng Panginoon doon sa kautusan ng pag-aasawa hinggil sa iyong asawa. In other words, pwede mo siyang hiwalayin at mag-asawa ka ng iba. Yun po makikita na. Yung guilty party, wala siyang karapatang mag-asawa mali. Sapagkat nilabag niya ang kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Siyang lumabag. Alam ka namang yung nagkasalang nakiyapid ay may karapatang mag-asawang muli. Eh di ang gagawin po ng mga gustong hiwalayan mo, ayaw na nila yung mga asawa nila, magkasana lang sila ng pagkikipid. Sapagkat meron din naman silang karapatang mag-asawang muli. The guilty party, kahit kailan, ay walang karapatang mag-asawang muli. Yun lamang pong walang kasalanan. Ngayon, dito po sa pagtitimbang-timbang kung anong gagawin mo, kinakailangan mo rin tignan ng sarili mo. Kung ikaw yung innocent party. Tingnan mo rin ng sarili mo, kapatid. Mga kapatid. Wala ka bang kontribusyon doon sa ginawa ng iyong asawa? Baka lang may kasalanan ka rin. Hindi pakikapit. Kundi kakulangan sa iyong asawa bilang isang asawa. Siyempre, ang mga asawa natin ay mga tao lang. Tayo rin mga tao lang. Maaaring dahil sa kakulangan mo, natukso siya. May isang kapatid, isang Amerikano po, si Amerikano po ito. Ang asawa niya nagkasala ng pakikiyapid. Pero tinanggap niya sa sarili niya, siya may kasalanan din naman dahil kaya nagkasala ang kanyang asawa ng pakikiyapid. At hindi na siya muli tinanggap ng asawa niya, na nag-asawa na ng iba. Yung kapatid na yun ay nanatiling binata.
o walang asawa hanggang sa siya mamatay dahil inamin niya sa sarili niya na meron din naman siyang kasalanan. Kaya ginawa na gawa ng asawa niya yung ginawa niya. Sisirin din po natin ang ating mga sarili. Hindi ko mo ito'y karapatan na binibigay ng Diyos ay automatic na pwede mong gawin. Paano kung meron kang kasalanan sa asawa mo kaya ginawa niya yun? Di ba, hindi mo siya binibigyan ng atensyon. Lalo na ngayon, yung tinatawag nating mga naloloko yung mga tao, pati bata, pati matanda, yung mga computer games. Baka lang puro computer games na lang ginawa mo at hindi mo na pinapansin yung asawa mo. Hindi natin sinasabing tama yung ginawa niya. O kaya, ang atensyon mo sa barkada mo at wala ka ng atensyon sa asawa mo. O kaya, sa trabaho mo, wala ka lang panahon sa asawa mo. Siyempre, yun ang problema niya. O kaya, nag-abroad ka at iniwanan mo ang asawa sa mahabang panahon at merong kumalabit sa kanya lalaki at natukso siya. Tingnan din natin tingnan din ng tinatanay sa innocent party kung siya nga ay walang kontribusyon sa pagkakasal ng kanyang asawa. Kung meron, mas maganda patawarin mo na lang siya. Kung humingi siya ng tawad at magbalik ka na lang kayo at magsimula kayo muli. Yun ang makita po doon kasi meron ka rin namang pagkukulak sa asawa mo. Hindi yan po makikita natin. Kailangan timbang-timbang natin yan. Hindi lang po tayo technical. Ano po? Tama, may karapatan ka. Pero kaya nangyari doon ay dahil may kasalanan ka rin na nangyari. Kaya nangyari po yung bagay na yun. So, yung nakikita ninyo, alam ng Diyos ang nature ng pag-aasawa. Siyang gawa niya ni. It is based on trust. Pagtitiwala. Pag natanggal yung pagtitiwala, siyempre, yung pakikiyapid, talagang matatanggal yung tiwala dyan. Dahil sinira mo yung titiwala na inilagak sa'yo ng asawa dahil kayo nagkarelasyong sexual sa ibang lalaki o sa ibang babae. So the case may be, kung lalaki, babae, yung tao. Alam ng Diyos yun. Kaya binibigyan ng pagkakataon yung innocent party na hiwalay niya asawa niya at mag-asawa siya ng iba. Kaya halimbawa, kung ang iyong pagtingin sa talatang ito ay pwede mo lang siyang ihiwalay at hindi ka pwede mag-asawa sa iyo. Ito ay applicable sa atin, di ba? May application sa atin ito. Kung ang nakikita mong application ay ihiwalayin ko lang pero hindi ako pwede mag-asawa, nasa sa iyo. Hindi wag ka mag-asawa. Pero huwag natin ipilit sa iba. Sapagkat yung salitang paghihiwalay, yan na sinabi ni Moises, ito yung tinutukoy ng mga Pariseo, hindi lang paghihiwalay yun. Paghihiwalay at muling pag-aasawa. Bakit mo naman nihiwalay ng asawa mo? At wala kang pagnanasa mag-asawa muli? Hindi walang katuturan yon. Kaya doon sa Deuteronomy chapter 24, kung nakikita ng karamihan isang makayahang bagay ang isang lalaki sa kanyang asawang babae, pwede niyang hiwalayin at pwede siya mag-asawang muli. At yung babae na yon, dahil ito ay ayon sa batas, dahil pinahintulutan ng Panginoon sa panahon na yon, yung babae hiniwalayan, pwede rin siya mag-asawa ng iba. Pero, yung batas na yun ay mahirap na batas. Dahil pag yung iniwalay mong asawa ay naging asawa ng ibang lalaki at nagkataon na iniwalay siya muli ng asawang yon, yung kanyang pangalawang asawa, hindi mo na siya pwedeng kunin muli bilang asawa mo. Kaya ito po'y protection na binigyan ng Diyos laban sa pag-aabuso ng inihiwalayan ng mga Hudyo, mga asawa nila at nagkakasawa ng iba. So bago mo hiwalay ng asawa, mag-iisip ka na 10,000 beses. Bakit? Dahil pag iniwalayan mo na siya, hindi mo na siya muling maging asawa pa. Kahit iwalayan siya ng pangalawang asawa niya. So ito hindi madaling batas yun. That's a very difficult law. Dahil pag pinalayas mo na yung asawa mo, iniwalayan mo na siya, hindi mo na siya pwede maging asawa kailanman. Dahil pag kinawa mo siyang muli, sabi ng Biblia, narumihan sapagkat siya nag-asawa ng ibang lalaki, yun ay karamadumal sa lupain. Pag kinawa mo muli ang isang babae hiniwalayan kanya, yung babae hiniwalayan mo at kunin mo muli bilang asawa, pagkatapos siyang hiwalayin at siya nag-asawa ng ibang lalaki,
Hindi tinutuloy ka magdumal sa lupain ng bansang Israel. So, in other words, itong Matthew 19:19, yun ang rule. 19 verse 9. Hiwalayin, bawal mong hiwalayin ang iyong asawa at mag-asawa ng iba. That's the rule. What is the exception? Pwede mong hiwalayin ang asawa at mag-asawa ka ng iba na hindi ka nagkakasala ng pangangalunya. Otherwise, the exception nyo. Saan ba nag-a-apply yung exception? Doon sa paghihiwalay at maling pag-aasawa. Well, yun ang rule eh. Hiwalayin at mag-asawa ng iba, pangangalunya. That's the rule. Ano yung exception to the rule? Hiwalayin, mag-asawa ng iba, hindi ka nagkakasala ng pangangalunya. Very simple lang. Kung titisipin po natin. Basta naintindihan po natin yung essence ng exception. Ngayon, kung natatakot ka mag-asawang muli, di wag ka mag-asawang muli. You are not required by the Lord to remarry. Karapatan mo yun. Kung ayaw mo na mag-asawa, bahala ka. Kung natatakot ka, mag-inisip mo, baka magkakasala ko ng pangangalunya, hindi wag ka mag-asawa. That's your right. That's your liberty, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na nagkasalang pakikipid, yung asawa mo ay kailangan mo siyang hiwalayan at mag-asawa ka muli. Hindi yan sinasabi ng Panginoon. Binibigyan ka lang niya ng karapatan. Yung makikita natin. Yung pong pananaw, kaisipan na pwede mo lang siyang hiwalayan pero hindi ka pwede mag-asawa. Ito po yung kaisipan ng maraming mga kapatid. Marami ito'y dulot ng environment natin na hindi tayo pwede mag-asawa sapagkat di pinahintulutan ng ating civil law. Kaya minsan hindi na natin pinoporso yun. No po? Pero hindi. Kung ang batas ng Panginoon pinag-uusapan, pwede mo siyang hiwalayan at mag-asawa ng iba na hindi ka nagkakasala. Yun ang makikita po natin doon. Kaya nga meron po tinatawag na exception clause. Isang pasubali. Hindi po natin ninanasayo. Hindi natin ninanasayo na sana magkasala ng pakikapid ng asawa ko para makapag-asawa ng iba. Hindi natin ninanasayo. Sabi tayo ang pag-aasawa po ay for life. Divorce is never an option. Except kung nagkasala ng pagkikapid ang asawa mo. Ngayon, pumunta po tayo sa isang usapin na may kaunayan dito. Alam po natin sa batas ng Republika ng Pilipinas, we have no absolute divorce. Wala tayong absolute divorce. In other words, hindi mo pwedeng hiwalayan ang asawa mo at mag-asawa ng iba. That is not allowed. Ang inaalaw lang po natin na hindi ko maintindihan, legal separation. Maghihiwalay kayo ng tirahan, paghihiwalay nyo yung mga pag-aari, pero pareho kayo hindi pwede mag-asawa. That's what they call legal separation. Para sa akin, kalokohan lang yun. Ba't pa kayo maghihiwalay kung gano'n? Hindi rin kayo pwede mag-asawa eh. Pwede lang kayo maghiwalay physically sa isa't isa at ipaghatian yung property nyo. Pero both of you hindi kayo pwede mag-asawa. So, hindi po absolute divorce. It's called legal separation. Meron din po tinatawag na annulment. Ang pagkakaiba po ng divorce at annulment ay sa kahulugan. Ang divorce, yung pong pag-aasawa ay kinikilala ng batas na umiral. Ito pinag-uusapan natin legal side. Ano po? Sa annulment, hindi kinikilala ng batas na kayo naging magkasawa. In other words, dalawang klaseng annulment. Meron tinatawag na null and void from the beginning. Sabihin, talagang hindi talaga kinikilala ng batas bulat ng simula o kaya mayroong mga kaso na dahilan na binibigay ng batas na dahilan para hindi kilalanin ng batas o umintong kung hindi kilalanin ng batas ang inyong relasyong pag-aasawa. Doon po sa family code, din-specify po yung mga kadahilanan. Diba? Insanity. Tunayan mo, bago mo siya naging asawa, ay meron na pala siyang problema sa ganon. Pagka ikay niloko niya, hindi siya nagsabi ng mga bagay na dapat malaman. Marami po yan.
o yun po ay inaalaw na mag-apply ka ng annulment at mawawalang visa ang inyong kasal. At dahil hindi ka naman ikinasal, hindi ka naman nagkaroon ng asawa sa harapan ng batas, so pwede kang mag-asawa. Yun ang tinatawag na annulment. Sa ating batas, kalimbawa, sa under the Philippine law, anong gagawin ng isang Kristiyano kapag ka nangyari itong pagkakataon na ito? Nagkasala ng pakikiyapid ang asawa niya. Anong gagawin niya? Pwede niyang hiwalayin. Ayon sa batas ng Diyos, pwede niyang hiwalayin ang asawa niya kasala ng pakikiyapid. At pwede siya mag-asawa ng iba sa batas ng Diyos. Sa batas ng tao, hindi siya pwedeng, hindi kikilalanin ng batas natin yung relasyon na yon bilang mag-asawa. Pero kinikilala ng Diyos ang relasyon na yon kayo na bilang mag-asawa kung, balik tayo sa definition, sila nagsumpaan sa harap na magsaksi. Pero hindi kikilalanin niya ng ating batas. Legally speaking, hindi kikilalanin ng ating pamahalaan niyo. So, sa batas sa Diyos, okay yun. Hindi ka nagkakasala ng pangakalunya. Pero sa batas hindi kikilalanin ng batas natin nyo. Yun lang ang problema mo doon. Yung legal side ng iyong relasyon. So, hindi mo pwedeng palitan. Kung ikay babae, hindi mo pwedeng palitan ng asawa mo at ayon sa kapilido ng asawa mo. Dahil hindi kayo legally na kinikilala ng batas. Dahil wala nga po tayong divorce law. Kung wala tayong divorce law, we ignore that. Now, susundin natin yung batas ng Diyos. Dito, sinasabi po natin, kaya sana po naman maging maliwanag sa atin na hindi ko mo sinasabi natin na kinakailangan tayong pailalim sa batas ng pamahalaan sa ating pag-aasawa. In other words, you take the legal process. Kung kuha ka ng marriage license, marriage contract, hindi natin sinasabi ang gobyerno nakukunay sa mag-asawa. But we have to do that because we are under the law. Na tayo po ay inuutusan ng Diyos na magpailalim sa batas ng ating pamahalaan. Yun lang po yun. At yung po sabi nga po natin sa nakaraang pag-aaral natin, yung pong rules ng ating pamahalaan ay tumutulong na proteksyonan yung pinatunayang tipan, the confirmed covenant in front of witnesses. Yun po sinasabi doon, mga kapatid. So, kung nagkataon, ganun lang nangyari. At meron pa mga pagkakataon na gayon, na yung asawa nagkasala ng pakikiyapid sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas. Anong gagawin mo? Gawin mo sinasabi ng Diyos. Pwede mo siyang hiwalayin at pagkasawa ka ng iba sa harapan ng Diyos. Hindi kikilala ng batas ng tao. Minsan yung iba, they go to the process of annulment, pawawalang bisa yung naunang pag-aasawa. So, legally speaking, wala na silang asawa. So, pwede na silang mag-apply ng marriage license at magpirma ng marriage contract. Upang kilalanin ng pamahalaan yung tipan na yun. Yun makikita natin. So, pwede po yun. Ngayon, alimbawa, meron tayong abortion law. Hindi tayo susunod doon. We will ignore that. Bakit? Labag sa batas ng Diyos. Meron tayong divorce law na hindi kakasama yung pakikiyapid bilang grounds for divorce. Hindi natin kikilalanin yung divorce law ng Pilipinas. Bakit? It's against the divorce law of God. Ang divorce law lamang ng Diyos ay pakikiyapid ang dahilan. Ako, nanguhula lang, pero malamang, kung magkakaroon tayo ng divorce law, hindi ilalagay ng mga mababatas yung pakikiyapid. Bakit? Sino ba ang mga... hindi siya lang bibigay ng bato at pupuk sa ulo nila. So, hindi rin tayo susunod sa divorce law na gano'n. Na hindi kasama yung pakikiyapid bilang grounds for divorce. Ngayon, so i-ignore lang natin yung batas na yun. Sabi nga, even if it is legal, it may not be scriptural and moral. So, hindi natin gagawin po yun. Susunod pa rin tayo sa batas ng Diyos, nakatataas sa batas ng tao. Yun ang general rule. By necessary inference. Bakit naman tataas ang batas ng Diyos sa batas ng Diyos? Hindi pwede yun.
Sapagkat ang batas ng ang Diyos lamang ang nagbigay ng pamahalaan sa atin. So bakit mas tataas ang pamahalaan sa Diyos? Kaya so makita natin, for as long na ang gobyerno ay hindi lumalabag sa anumang batas ng Diyos, kailangan tayong sumunod at magpailalim sa ating pamahalaan. Ulit-ulitin ko po, ulit-ulitin ko, hindi ang gobyerno ang nag-uugnay sa isang lalaki at babae bilang mag-asawa. Sino? Ang Diyos. Kung sa gitna na maraming saksi, ay nagkaroon tayo ng tipan. Ang tipan, kahit ginawa ng tao, ay kikilalanin ng Diyos. Dito po sa Galatia, paliwanag po natin na po. Sa Galatia chapter 3, ang konteksto po rito ay yung tipan na ginawa ng Diyos at ni Abraham. Nagsabihin ng Diyos kay Abraham sa pamagitan ng binhi ay pagpapalay lahat ng kansalupa. Yun ang paraan ng kaligtasan sa pamagitan ng pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Yun ay isang tipan. Ngayon, sabi po rito sa Galatians chapter 3 verse 15, mga kapatid, na pinagsasalita tayo sa tao kapag napagtibay ng tipan ng isang tao, walang makapagraragdag o makapagwawalang bisa nito. Ibig sabihin, ang tipan, in general rule, pag ito'y napatunayan, in other words, in front of witnesses, hindi ito pwedeng palitan at baliwalain. Bakit sinabi ni Pablo yun? Dahil ang argumento sa verse 16, sabi nito, ngayon ang mga pangako ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi tungkol sa marami, kundi tungkol sa sa iyong binhi. Ito ang ibig kong sabihin. Ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos upang pawalang sa isang pangako. Lahat ng tipan na pinagtibay kay tipan na ginawa ng tao, tipan na ginawa ng Diyos, ay hindi pwedeng mawalang bisa. So yung tipan na ginawa ng isang lalaki at isang babae sa pinagtibay sa harap ng maraming saksi ay hindi pwedeng pawalang bisa. Yun ang ibig sabihin nung talatang yan. Po. Kung titingnan mo lang yung context at marunong kang magbasa, maintindihan mo yun. Napakasimple lang. So yung tipan ng dalawang tao magsawa, yun ay hindi pwede po walang bisa yun. Yun ay mananatili hanggang sila mabubuhay, kamatayan lang po, papahiwalay na maliban lang kung nagkasalang pakikapid yung isa sa kanila. Di ba? Yung pinapaka makikita po natin yan. No po. Dito sa ganitong ako nakikita ko, wala akong nakikita masyadong panganib doon sa posisyon na yon. Nahiwalay mo lang at di ka mag-asawa. I can respect that. Kung yun ang karapat gusto niyang gawin, so be it. Kung basta wag niyang ipipilit na dapat ganito. Dahil kahit ang ating Panginoon, hindi niya pinipilit na kapag ka nagkasal ng pakikipid ang asawa mo, kailangan mo siyang hiwalay. Hindi niya pinipilit siya. Binibigyan ka lang niya ng karapatan na gawin mong hiwalayin at mag-asawa ka ng iba. Kasi pagka hindi walay yung asawa mo, nasisira na yung pagkakaisa niyo bilang mag-asawa. The marriage bond is broken by God Himself. Dahil pinahintulutan kang hiwalay yung asawa mo. Kung yung marriage bond is broken, so wala ka ng asawa. Tandaan natin, ang pinagsama ng Diyos, pwede rin paghiwalay ng Diyos. Anong dahilan? Pakikiyapid. Ang pinagsama ng Diyos, di pwede paghiwalay ng tao. Pero pinagsama ng Diyos, pwede paghiwalay ng Diyos. Bakit? Sinabi niya kung nagmerong pakikiyapid. Yun ay isang paraan ng pagtingin. Sa Matthew chapter 19, verse 9. Yun makikita natin. So, yung po Romans 7, yun po kasi nagiging adlang kuminsan. Sa buhay pa kasi yung isa kanya. So, hindi pa pwede mag-asawa yung iba. Isa kahit na inosente kasi buhay pa yung kasawa niya. Hindi po sila magkaunay. Yung Romans 7, yung po general rule. Na hindi nagbigay ng exception dahil hindi kailangan. Dahil ang pinag-uusapan po doon, tignan natin ang kahulugan ng Romans 7 ayon sa context. Hindi po pag-aasawa ang paksa ni Pablo doon, kundi kautusan ni Moises. Anong relasyon ng mga Hudyo sa kautusan ni Moises? Ano ang relasyon ng mga Hudyo Kristiyano sa kautusan ni Moises?
Alala po natin sa ating pag-aaral, may tinatawag na Judaizing Christians. Ipinipilit pa rin nila na kahit Kristiyano ka na, kinakailangan mo pa rin sumunod sa kautusan ni Moses. May mga Kristiyanong gano'n. At hindi tama ang kanilang paniniwala. Kaya ito po ay itinuro ni Pablo. Ito yung merong general rule ng kautusan. Basahin natin sa verse 1. O hindi ba nyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan. So ito yung the nature of law. Tayo po ay napapailalim sa kautusan ng Pilipinas. Paano kung namatay ka na? Ikaw pa ba'y napapailalim sa kautusan ng Pilipinas? Hindi na. Patay ka na eh. Yung buhay lamang ang napapailalim sa kautusan ng Pilipinas. Kaya pag namatay tayo, tinatanggal na yung pangalan naman sa mga mamamayan na Republika ng Pilipinas dahil hindi ka nasakop ng batas na yun dahil patay ka na. Tingnan ninyo. O hindi mo nyo nalalaman, kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakalam ng kautusan, na ang kautusan ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Sapagkat ang asawang babae tinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito'y nabubuhay dahil sila ay merong marriage bond. Sabi rito, ngunit kung namatay ang asawang lalaki, siya nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki. Patay na ang asawa niya eh. So wala na siya sa ilalim ng kautusan ng asawa niya with regards to marriage. Kaya nga kung siya makipisa sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang nabubuhay pang asawang lalaki, siya tatamagin mga niya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya malaya na sa kautusan at siya hindi na isang mga niya kung siya man ay makipisa sa ibang lalaki. Ang tinutukoy niya rito, ang mga Hudyo-Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kautusan ni Moses. Bakit? Dahil tinanggal na ito ng ating Panginoon. Hindi na ito kautusan. Upang sila ay makisama sa iba. Ano yun? Ang kautusan ng ating Panginoon. Yun po yun, kaya walang exception yun. Ginamit ni Pablo yung general rule of marriage. So, hindi ito sumasalagsang sa Matthew chapter 19, verse 9. In other words, hindi mo kailangan, kung nagkasalan ng pagkikapit ang asawa mo, hindi mo kinakailangan hintayin na mamatay pa siya. Pwede mo siyang hiwalayin at mag-asawa ka ng iba kahit buhay pa siya. Kasi nagkasala siya ng pakikiyapid. Binigyan tayo ka ng karapatan ng Panginoon. Sa bagay na yun, naihiwalayin mo na siya at mag-asawa ka ng iba na hindi ka nagkakasala ng pakikiyapid. Ano po? Yun po makikita natin kahulugan ng ating Panginoon sa Matthew chapter 19 verse 9. Yung makikita natin. Meron po tayong gustong, para po kasi mabilis ang pag-aaral po natin nung kagabi na po. Ngayon, yung ibang dahilan, yung pasensya para lalo pong maging malinaw. Yung wala nang ibang dahilan para hiwalay mo yung asawa mo. Halimbawa, hindi marunong magluto. Wala magagawa doon. Hindi pwedeng gawin dahilan para hiwalayin mo siya. Tagapin ng Panginoon yung pag-ihiwalay mo sa Kanya. Kaya hindi marunong maglaba ka mo. O kaya, hindi kumatim yung kanyang hininga ka, wala kang magagawa dyan. Kahit ano pang dahilan yun. Pagtiisan mo. Ang dahilan lamang na ibibigay ng Diyos ay yung pakikiyapin. So yung sabi nila, paano yung pagkakaiba na hindi na namin pwedeng ayusin? Walang ganon. There is no such thing as irreconcilable differences. Hindi totoo yun. Pwede pa rin yung ayusin nyo kung gusto nyo. Kung paano kanya kung sira pala ang ulo niya kanya eh. Nasira ang ulo niya kanya. Baka naman ikaw dahilan at nasira ang ulo ng asawa mo. Hindi, may lahi siya kanya. May lahi siya. Wala kang magagawa. Talagang ganyan ang swerte. Ang asawa mo. Hindi mo pa rin siya pwedeng hiwalayin. Nagabot po siya. Yan ang pang katanungan. Paano po, Brad, kung sinusuntok niya ako, sinasaktan niya ako kanya, hindi ko pa ba siya pwedeng umiwalay sa kanya at mag-asawa kong iba? Ang pwede mong gawin doon, mga kapatid ko, sinusaktan kanya. Meron tayong batas sa bagay na yon. Reklamo mo siya. Sinasaktan po niya ako kamo. Kung magkukulong siya, hintayin mo siya makalaya. Pag nagbago siya, tagapin mo muli. Ganun talaga yun. Hindi mo siya pwedeng iwalay dahil
sinasaktan ka niya, hindi grounds yun for divorce. Ngayon, kung sa 1 Corinthians chapter 7, ano po, meron pa mga matitigas ng ulong mga tao. Kahit mga Kristiyano, meron matitigas ang ulo. Sa 1 Corinthians chapter 7, hindi po ito yung karagdagan dahilan ng paghihiwalay, hindi. Dito po sa 7, dito po sa verse 10, ano po, at mga sumusunod. Subalit sa mga may asawa, ay aking itinatagubin, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae huwag humiwalay sa kanyang asawa. Di ba yan ang general rule? Subalit kung sa may humiwalay, manatili siya walang asawa. So, dito, kahit hiwalayan mo siya, hindi ka binibigyan karapatan mag-asawa muli. Manatili kang walang asawa kanya. O kung siya kaya makipagkasundo sa kanyang asawa. So, kung matigas ang ulo mo, bawal nga hiwalay mo sa akin. Matigas ang ulo mo. Sige, kanin pa. Matigas ang ulo mo. Ikaw babae, hiwalay mo ang asawa kanya, okay. Pwede mag-asawa. At ang pinaka maganda lang dyan kanya, makipagbalikan ka. Pero hindi ka pwede mag-asawa. Ngayon, sabi rito, at huwag hiwalay ng lalaki kanyang asawa. Ganon din yun. Kung yung totoo sa babae, totoo sa lalaki. Anong gagawin ng matigas na ulo ng lalaki, di walay mo asawa mo, hindi ka manatili kang walang asawa. At, o kaya, makipagkasundo ka sa iyong asawa. Hindi ba ang pagkakataon na makikita natin, ito ay para bagang nagsasabi siya, kung matigas talagang ulo mo kanya, at pinilit mo makipaghiwalay, kabaga matindi pinahintulutan ng Panginoon yan, na bawal sa kanyang kautusan, pero ginawa mo, okay kanya. Nagkasala ka. Nung pala sa ginawa mo, nagkasala ka na. At hindi lamang yun. Hindi ka pwedeng mag-asawa. At ang pwede mo lang gawin, makipagkasundo ka sa iyong asawa. Yung sabi niya. Kaya mag-ship ka rin pag iwalay mo ang asawa mo. Mahirap po yan. Financially speaking, emotionally speaking, spiritually speaking, mahirap pa maghiwalay kayo bilang mag-asawa. Financially, ikaw parang ka napilayan. Kasi wala lang 50% o 75% kung naman ng iyong income. O baka 100% ng iyong income kung lalaki lang nagtatrabaho. Yun yung nakikita niyo. So yun ang makikita natin komplikasyon pag naghiwalay kayo, kanya hindi maganda. Dito po sa verse 12, subalit sa iba, ako na nagsasabi, hindi ang Panginoon. Ibig sabihin, dito itinuro ng Panginoon nung siya'y buhay. Pero ito itinuro ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo na siyang nag-inspired kay Apostle Paul. Na kung sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi mananampalataya ay pumayag siyang makmuhay na kasama niya ay huwag niya siyang hiwalayan. Excuse me. Yung nagtatanong, kasalanan ba ang mag-asawa na hindi Kristiyano? Hindi. Walang real pag-aasawa. Pero tandaan natin, magkakaroon ka ng komplikasyon dahil hindi Kristiyano ang asawa mo. O halimbawa, nakapag-asawa ka ng isang tao na naniniwala siya sa infant baptism. Pag nanganak kayo, problema yon dahil gusto niya ipabinyag yan habang sila isang kung ikaw ayaw mo dahil alam mo hindi totoo yun. You'll have conflict somewhere or the other. Magkakaroon ng conflicts along the way sapagkat di pa rin yung paniniwala. Makikita nyo, kung pareho na ang paniniwala nyo, magkakaroon pa rin kayo ng conflicts, lalo na pag hindi pareho yung paniniwala sa spiritual. Subalit sa iba, ako nagsasabi, hindi ang Panginoon, na kung sino mong kapatid na lalaki ay may asawang hindi na sumasampalataya, tumayag siyang mamuhay na kasama niya, ay huwag niya siyang hiwalayan. At kung babae may asawang hindi sumananampalataya, pumayag ang lalaki ito, mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. So talagang bawal talaga na hiwalayin ang asawa. Maliban lamang kung ang dahilan ay pakikiapid. Kaya kung minsan ginagayad po lang 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Para sabihin nila, tignan mo nga niya, hindi tayo pwede makipumatok ng kabilang sa hindi sumasampalataya. Alam po ba ninyo na itong mga talatang ito ay wala lamang, hindi tumutukoy by themselves sa relasyong pag-aasawa.
Ito ay fellowship ng katotohanan sa di katotohanan. Ang katotohanan walang fellowship sa di katotohanan. Ang mga sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. In other words, ang mga sumasampalataya hindi pwedeng sumamba na kasama sa paraan ng mga di sumasampalataya. Ito yung sinasabi doon. Ito hindi tumutukoy sa pag-aasawa. Walang sinasabi ito sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa po ay walang relihiyon. Kaya lamang, tingnan niyo, pagka Kristiyano ka, sino magulang, sino ang ama mo? Ang Diyos. Kung di ka Kristiyano, sino ang ama mo? Ang Diablo. Imagine niyo, biyenan mo ang Diablo. Hindi ba mahirap yun? Isipin mo, mahirap po yun. As soon as possible, mas maganda, ang magiging asawa natin mga Kristiyano. O kung hindi man sila Kristiyano, yung mga tao may espiritu na gusto sumunod sa kalooban ng Diyos. Pwede natin silang haralan ng maging mga Kristiyano. Kaya mahirap mag-asawa at hindi ka pananampalataya. Kahit ano pa sabihin natin, ano po. There will be conflicts, there will be stresses dahil sa pagkakaiba ng paniniwala. Ang mga mangyayari sa Kristiyano doon, may pagkakataon na he or she has compromised para hindi sila maghiwalay ng kanyang asawa. Mahirap po yun. So, as much as possible, mag-asawa po tayo ng mga Kristiyano. Kaya alam po niyo, alam naman yung, sabi nga, ang pag-ibig, kaya pag pumasok sa sinuman, ahamakin ang lahat, mapunta ka, mapasaan ka lamang ganyan. Yan po yung galing kay Balagtas or kay Francisco Baltasar. Sabi nga, kahit ikapitong mundo ka aking tatawirin, makita ka lamang o siya. Doon sa introduction ng Florante at Laura. Yun po ay no second year high school, pinag-aralan po na Florante at Laura. Yung akala ko, anong kasaysayan nun eh. Albania pa yun. Muslim at mga Kristiyano pinag-uusapan doon. No? Hindi naman sa Pilipinas yung kasaysayan nun. Sa Albania pa. Malayong lupa yun ang Albania. Ang Albania po isang Muslim country. No po? Maraming European countries sa Southern Europe. Yun po sa tinatawag na Serbia. May kaibigan sa likod. Serbia, ano po, may mga Muslim po doon. Yung Bosnia, yung mga lugar na yon sa Turkey, yan. Mayroon po mga Muslim po dyan. So, ito po ang ating paksa na po. Iiwan na po natin tungkol sa bagay na ito ng aspekto ng pag-aasawa at pupunta tayo sa ibang aspekto ng pag-aasawa. Halimbawa po, leadership ng lalaki sa kanyang pamilya at ano ang role ng babae sa relasyong mag-asawa. Tumantin na po tayo sa pagbati na po. Jerry Moral, yun po ang ating kaibigang kapatid, ang ating nakababatang kapatid at di lamang nakababatang kapatid. Meron pang iba. Si Brother Jerry Moral, ito po ay ang tinatawag na small but terrible. Parang kayo nabanggi po. Smabalos. Ano naman, talent, heavenly greetings. Same to you, Brad. Cherry Lozano Lopez, good evening po. Good evening din, sister. Kennedy Piligambol, good evening po sa lahat. J. Cabage Arellano, God bless po. First time ko pong nakita nag-comment po kapatid na ito. God bless din sa'yo. Rafael Ortiz, good evening, Brad. At sa lahat po nakikinig, good evening sa'yo, Brother Ralph Ortiz. Aljan Acampo, good evening po. Good evening din po sa'yo. Josepina Dizon, good evening, Brad. Sa lahat na nakikinig, good evening sa'yo, sister. Benjamin Bistro, good PM, Brad. Anong chapter sa Detroit? 24, Brad. 24, 1 and 2. Ayan ay sinagot na ni Brother Rosalito Nardo. Arnold Dasilo, gandang gabi po, brother. At mga kapatid, gandang gabi rin, Brother Arnold. Carlos Domingo, naimbag nga rabi, amin nga, adeng-deng-deng, ang deng-dengig. Alam ko po yun. Sabi, magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Tama po, Brother Carlos. Kasi yung salitang agdeng-dengig kanya, parang malapit sa nakikinig, di ba? Yung mga salita na ito, pinagpalipit-palipit lang, nag-iba-iba na eh. Sumagot din po si Brother Jerry kay Brother
Benvisto chapter 24 kanya. Rolando Salvador, watching Brad. Thank you, Brad. Rupert. Ang hirap ng bigkasin ng pangalan ito. Rupert. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin sa Rupert. Carl Yap Lusong, ito po ay anak ni Brother Rudyap Jr. at tinaanak ko sa kasal. Blessed evening po, Brother Ninong, Lordy, at sa lahat ng blessed morning din na anak na Karen. Jen Bautista, magandang gabi, kakabsat. Tamat kengka, kabsat. May tanong po si Brother Nando. Ang tanong ng Pharisee sa Matthew 19, nakabase ba sa kautusan ni Kristo o sa kautusan ni Moises yun, siyempre. Ang umiiran na kautusan ng ating Panginoon sa lupa ay kautusan ni Moises. Tandaan po natin yun. Ang kautusan ni Moises na yung pinahintulutan ng Diyos sa panahon ni Moises, yung magkaroon po ng paghihiwalay at muling pag-aasawa sa mga Hudyo ay dahil sa katigasan ng kanilang ulo kanya. Yung po mababasa na sa Matthew chapter 19. Ano po, basahin natin. At hindi lamang po sa panahon sa kautusan ni Moises, makikita rin po natin kahit sa mga Gentiles. Ginagawa rin po nila yan. Sa Gentiles, alam natin ang dahilan dahil din naman po sila nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. So, makikita natin ang pag-aabuso ng mga Gentil sa batas ng pag-aasawa ng Diyos. Pero tandaan natin, ang mga Gentil at mga Hudyo, alam nilang batas ng pag-aasawa ng Diyos. Ito ang aking observation sa Old Testament. Pinayagan ng Diyos na mag-asawa ng marami kung ito'y mga dalaga. Pero hindi ka pwede mag-asawa, hindi mo pwede maging asawa ng may asawa. Kaya nga po si Abraham, na sila'y pumunta sa Egypt, sabi niya kay Sarai, huwag mo sabihin na kasama kita. Sabi mo kapatid kita, baka kapatayin pa dahil sa'yo, kanya. Bakit siya pakapatayin? Dahil asawa sila may asawa, hindi nila pwedeng kunin ang asawa ng may asawa. Kung papatayin mo yung asawa niya, wala na siyang asawa. Pwede mo siya maging asawa. Ito yung naulit kay Abimelech. Ganon din ang ginawa ni Abraham at ni Sarah. Sabi rin ni Abraham, sabi mo, kapatid kita. At kung sabi niya siya, baka patayin kanya. So, mayroon recognition sa batas ng pag-aasawa kahit sa Old Testament. Ay, ito ba yung kautusan ni Moises? Yes. Tingnan ninyo. Sa Genesis chapter 4, verse 4, yung sinasabing naayon sa batas, ang tinasabi ng mga Pariseo ay kautusan ni Moises. Basahin po na sa Galatians chapter 4, verse 4. Subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sila ng kautusan. Ang Panginoon din nang sabi sa Matthew chapter 5, di ba? Na kailangan nilang sundin kahit ang pinakamaliit na bahagi ng kautusan hanggat hindi ito matupad. Di ba? Basahin natin. Sa Matthew chapter 5, dito po sa chapter 5 po ba yan? Alam mo, chapter 5 yan eh. Hanapin lang po natin dito. Ito sa 17. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirayan ng kautusan o mga propeta. Pumarito ako, hindi upang sirayan, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang pagdit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Natupad ang lahat ng mga bagay na mamatay sa krus ang ating Panginoon, so doon nawala ang kautusan. So habang buhay ang Panginoon, kinakailangan sumunod sila sa kautusan. So tinutukoy na kautusan rito ng mga Pariseo, walang iba kundi kautusan ni Moises. Naaayon ba sa kautusan ni Moises kanya? Nahiwalayin ng isang tao kanyang asawa sa anumang kadahilanan. Hindi rin totoo yun. Hindi yan naman kadahilanan, kundi kung meron siya makitang kahiyahiyang bagay kanya. So, ito yung sinagot ng ating Panginoon. Kanya, nung pasimula, hindi ganon. Hindi pa nahihintulot ng Diyos ang paghihiwalay. Sabi niya, hindi ang pinagsawa ng Diyos magpaghiwalay ng tao. Yan ang batas ng Diyos. Kanya. Ito yung nagsimula sa Genesis chapter 2, verse 24. Doon nagsimula ang pag-aasawa. So, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya bumalandra ngayon sila sa verse 7. Sinabi nila sa kanya, kung ganon, bakit ipinagutos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghiwalay
at hiwalayin ng babae. Yun po ang Deuteronomy chapter 24, verses 1 to 4 na po. Tinagot ng ating Panginoon. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng puso ay pinahintulot sa inyo ni Moises na inyong iwalayin ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat ng pasimula ay hindi kayo. Hindi yan talagang kalooban ng Diyos kanya. Pero pinabayaan lang niya dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Bakit ganon? Sapagkat may plano ang Diyos. Kaya ang taang Diyos ay naging mapagpasensya sa mangudyo dahil ang plano ng Diyos sa kanya lang magagaling ang ating Panginoon. Yes, to preserve the nation of Israel para ang ating Panginoon ay manggaling sa kanila. Basahin po natin ito sa New King James. At pwede rin natin basahin sa King James. Ano po? Nakita ko yung ating King James. Dito po sa Matthew chapter 19. Basahin natin. Ito po, napakalaking Biblia ko po. Alam nyo, advice ko sa inyo, kahit na bata pa kayo, magbasa na kayo ng malaki. Para hindi ma-strain ng ating mga mata. Kasi ang eye strain ay nagdudulot ng mas matalang problema later on. Sa Matthew 19, kanya. Verse 8. He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning, it was not so. Kaya, from the beginning, it was not so. So, yan ang dahilan bakit pinayagan yung panahon na yun. So, yun ay kautusan ni Moises. Anong ginawa ng Panginoon? Ibinabalik na niya yung talagang kautusan ng Diyos na walang panghiwalay, pero nagbigay siya ng exception. Ano yun? Fornication. So, yun isang bagay na hindi natin mababasa sa kahit kailan. Yun lang. Nagbigay siya ng pasubali. Except kung ang iyong asawa kanya ay nagkakasala ng pakibay, binanggit niya yun. Sapagkat mahanap sila ng kadahilanan ng paghihiwalay. Di ba yun ang tanong nila? Dito sa verse 3, the Pharisees also came to him, testing him, and saying to him, is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? Sinabi ng Panginoon, yes, there is a reason. Fornication, yung mula sa pwedeng hiwalayin. At pwede kang mag-asawa balik. So yun makikita natin doon. So in other words, hindi na pinapayagan ng Diyos yung pinayagan sa panahon ni Moises. Bawal na maghiwalay at mag-asawang muli. Maliban lamang kung ang asawa mo ay nagkasala ng pakibay. That's the only reason na pwede mong hiwalayan ng asawa mo at mag-asawa ka ng iba na hindi ka nagkakasala sa Diyos. Makikita natin. Wala na po ba tayo ibang mga katanungan, mga kapatid? Umabol po si Noel Louis Villa. Ito po yung Villamayor family. The Dolores Quezon, ano po? Dolores Church of Christ. Villamayor family, present po. Salamat po sa inyo. Good evening sa Villamayor family. Ricky Lumapay. Kung nakabase sa kausan ni Moises ang katanungan ng mga Pariseo sa Matthew, ibig sabihin kapatid na yung sagot ng Panginoon ay para sa kanila lamang na mga Hudyo, lakip na yung exception dahil hindi naman yan sila mga Christian. Di ba kapatid? Hindi. Tandaan niyo salita ng Panginoon. Hindi sinabing Hudyo lang. Inilalagay ng Panginoon ang kautusan niya sa pag-aasawa. Hindi yung kautusan ni Moises. In other words, ito yung kautusan ni Moises kanya. Ito ay kautusan. Ibinabalik ko yung kautusan mula ng simula kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan niyo ang salita niya. Whoever kanya. Kahit sino kanya eh. So in other words, yung bang kautusan ng pag-aasawa na ibinigay ng Panginoon ay para sa mga Hudyo lang? Hindi. Kahit sino. Kung halimbawa, until gagawin niya ito, nagkasala pa rin yung until na yun sa batas sa harapan ng Diyos. Di ba? Dahil mayroong batas sa Diyos na pag-aasawa. Mula pa nung simula. At ito'y nakikilala ng mga tao sa bawat panahon. Mga matinaabuso nila. Pero alam nila yon na isang bagay na gagawin mo ay magkakasala ka sa Diyos. Pumalik tayo sa Genesis, ano po? Pero yung sagot po sa tanong ni Brother Rickley, ang katanungan ng mga Pariseo sa Matthew 9, ibig sabihin kapatid na yung sagot ng Panginoon ay para sa kanila lamang na mga Hudyo, lakip na yung exception. Hindi. Dahil nung
nung panahon na applicable pa rin ng kautusan ni Moses. Kung gagawin nila, hindi sila nagkasala sa Diyos. Di ba? Umira pa rin ang kautusan ni Moses noon. Tandaan natin yon. Ibinibigay ng sagot ng Panginoon doon sa base sa katanungan nila. Oo nga, ngayon, sa panahon ni Moses ganon, pero hindi na simula kanya. Kasi yan applicable lamang ngayon. Ibig sabihin, pagdating ng aking kaharian, ang sinasabi ng Panginoon, hindi na pwede yan. Ito ang aking kautusan, ganyan. Para sa Matthew chapter 5, di ba? Nung simula ay ganito, sinasabi ko sa inyo ngayon, ganyan. Sinasabi yung kautusan ni Moses, sinasabi niya ang kanyang kautusan. Sinasabi ng mga Pariseo yung kautusan ni Moses, sinasabi ng Panginoon ang kanyang kautusan. Tandaan po natin, ang pangangaral ng Panginoon ay ang panimula ng pangangaral niya ng kanyang kautusan sa Bagong Tipan. Tandaan po natin yun. Kaya nga po, Matthew, Mark, Luke, and John ay kasama sa Bagong Tipan. Bakit? Sinisimula na ng Panginoon ang pangangaral ng utos ng kanyang bagong kautusan, bagong kaharian. Tingnan niyo, pumunta tayo dito para maaliwanag ko. Sa Matthew chapter 5, merong comparison sa kautusan ni Moses at sa kanyang kautusan. Sa Matthew chapter 5, sinimulan niya ang pangangaral ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagsasabi kung sino nasa aking kaharian. Ito yung mga taong poor in spirit, na nagluluksa sa mga pagkakasala, na nauuhaw at nagugutom sa katwiran. Yan ang mga nasa kanyang kaharian. And then, nagsimula siya sa mga utos ng kanyang kaharian in contrast sa utos ng kaharian ng Israel. Basahin po natin. Halimbawa, dito sa chapter 5, verse 21, you have heard that it was said of those of old, you should not murder. Ano kautusan yun? Kautusan ni Moises. Ano sabi niya? And whoever you have heard that it was said of those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. Yan ang kautusan ni Moises. Ano sabi niya? But I say to you, kanino kautusan yun? Kautusan ng ating Panginoon. But I say to you, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. So, hindi lang sa mga Diyo. Yun ang ang kautusan ng ating Panginoon sa kanyang kaharian hinggil sa pag-aasawa. Hindi pwedeng gawin ng Panginoon yun. At the same time, umiira ng kautusan ni Moises, magkaibang utos nila. Maglalaban yun. Ang kautusan ni Moises, sabi niya, pwede mong iwalay ng asawa mo. Kung nakakita ka ng bagay na kayaya, pwede mo siyang palayasan sa bahay mo at pwede siya mag-asawa ng ibang lalaki. Yun ang umiira ng kautusan no. Pero ano ang kautusan ng ating Panginoon? Yun ang sinasabi niya. So, hindi na sa mga Hudyo. Hindi niya pwedeng implement sa mga Hudyo, maglalaban yon sa kautusan ni Moises. Kaya sabi ng Panginoon, bawal maghiwalay. Sabi ni Precious, pwede. Hindi naglalaban yung dalang kautusan. Hindi pwede yun. Ang dalawang magkaibang kautusan cannot exist at the same time. Sinisimulan lang ng Panginoon ang panimulang pagtuturo sa kanyang kautusan, sa kanyang kaharian. Yun makikita natin. Ang kautusan ba ni Kristo sa pag-aasawa para sa lahat ng tao, Kristiyano at di Kristiyano? Yes. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, kahit hindi ka Kristiyano, pag nilabag mo yung kautusan ng ating Panginoon, nagkasala ka sa Panginoon kahit hindi ka Kristiyano. So the law of Christ is universal. Ito sa lahat ng tao. Pag lumabag ka dyan, nagkasala ka. Yun makikita natin. So meaning, ang Matthew 19 na yung kautusan na ni Kristo para sa lahat ng yes. Hindi sa panahon na yun dahil wala pa yung kanyang kaharian. Sa kanyang kaharian. Yun na makikita natin. Ruffer, kung tunay po na magsisisi yung guilty person, pero ayaw na niyang tanggapin nung asawa niya, dapat ba siya manatiling single na lang? Yes, yan ang penalty mo. Kung ayaw ka na tanggapin ng asawa mo, kahit magsisi ka pa, na wala kang magagawa. Nagkasala ka eh. Pero, alam mo, kahit na ganoon, may pagkakataon na patatawarin mo, tatanggapin mo rin siya kasi sabi nga may pinagsamahan kayo, may kayong mga anak, maaaring patawarin mo siya, tanggapin mo siya muli. Pwede yun. Pero kung hindi mo talaga kayang tanggapin siya dahil sa pagkawalan ng tiwala,
Pero, in the future, yung innocent party, hindi naman siya nag-asawa. Guilty party, hindi rin siya nag-asawa. Pwede silang magbalikan. Muli. Walang problema yun dahil dati naman silang mag-asawa sa harapan ng Diyos. Pwede silang magpakasalo kung gusto nila. At manumbalik sila bilang mag-asawa. Hindi yun bawal. Sa kausan ni Moses, binasa natin sa Deuteronomy chapter 24. Pagka yung lalaki, iniwalay mo yung asawa mo dahil nakita ka ng kayayang bagay. Hindi po yung fornication dahil fornication sa kausan ni Moses, papatayin ka nila. So, hindi fornication niya. Kayayang bagay, hindi sinabi sa atin kung ano. So, huwag na natin pag-usapan kung ano yung kayayang bagay na yun. Pag hindi pinalayas mo ang asawa mo at nag-asawa siya ng iba at namatay yung lalaki yun, yung unang asawa niya na nagpalaya sa kanya at tumiwalay sa kanya, hindi na niya pwedeng maging asawa muli. Yun ang makikita natin sa kausan ni Moises. Pero sa kausan ni Kristo, pwede mo tanggapin muli ang asawa mo. Kung hindi ka nagkasawa at hindi ka rin siya nag-asawa, pwede kayong magpatawaran ng isa't isa, tanggapin ng isa't isa niyo. Nala po ba tayong tanong? Kung hindi po malinaw yung tanong, pwede po nating mag-follow up para nag-aaral po tayo na po. Ito po ang ating pag-aaral. Hindi po ito debate. Diba po yun? Ang debate ay sa pagitan ng mag-idwang pananampalataya. In other words, sa pagitan ng dalawa, hindi parehong pananampalataya nila. Pero sa atin naman, ng mga Kristiyano nag-aaral, pareho-pareho naman ang ating pananampalataya. Maaari may pagkakaiba sa ibang pagkaunawa sa kasalukuyan. Natural lang po yun. Kung meron tayong tamang espiritu, hindi man magkakaproblema sa gano'n. Tandaan po natin. May alam ko minsan, may hindi tamang espiritu, kaya nagkakaroon ng hindi maganda na bunga po yung ganung pagkakaiba. Pwede natin pag-aralan yan. Hindi tayo magkasundo, pwede pa rin pag-aralan yan. Pero dapat maganda, bago dumating ang Panginoon, maging maayos ng ating paniniwala. Kasi baka maging huli sa lahat. Ulitin po natin si Brother Richland na po. Kung nakabase sa kausan niya, opo, tandaan po natin ito. Yung kausan ni Moses, umiral yun hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon. So kahit mismo ng ating Panginoon, yung kanyang kautusan sa kanyang bagong kaharian, hindi niya pwedeng ipatupad sa kaharian ng Israel dahil may sariling kautusan niyo. Kaya nga, kinakailangan niyang tanggalin yung kautusan na yon para mapairan niya ang kanyang sariling kautusan. Di ba? So hindi maaari na yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 19 verse 9 ay para sa mga Hudyo. Hindi pwedeng gawin ng mga Hudyo na sila lumalabag sa kautusan ni Moises. Ngayon, pwede na lang gawin ko. Kung ayaw na mag-divorce, wag. Hindi naman sila pinipilit ni Moises din. Binibigay lang sila ng karapatan na gawin yun. Yun po makikita natin. O si Brother Rosalito, ano po? O si Brother John Bautista, nalilito na ako. Yung nagkasala ng pakikapit at ayaw ng balikan ng asawa, pwede pa rin bang magpatuloy sa paglilingkod yung nagkasala, patawarin siya? Yes. Tandaan natin, iba yung pagpapatawad ng Diyos, iba yung pagpapatawad ng tao. Makikita natin, pwede kang patawarin ng Diyos, hindi ka patawarin ng tao. O ganun pwede yun. Bibigyan tayo ng isang specific halimbawa. Ika'y pumatay. Murder. At ang kaparusahan ay kamatayan. At ikaw may naging Kristiyano sa loob ng bilangguan. So lahat ng iyong pagkakasala, pati na yung murder ay pinatawad ng Diyos. Pero meron ka pa rin obligasyon sa gobyerno. Mamamatay ka pa rin. So nakita niyo yung pagkakaiba. Pwede ka magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil pinatawad ka na ng Diyos pag nagsisi ka. Hindi ka pinatawad ng asawa mo doon sa pagkakasala mo ng pagkikipita sa Kanya yun. Pero pinatawad ka na ng Diyos. Magkaiba yung pagpapatawad na yun. Ngayon, kumisa naman, so hindi ka pinatawad ng tao, pinatawad ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos. Kahit hindi ka pa pinatawad ng tao. Sa pagitan ng gobyerno at batas ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, pero kailangan pa rin sagutin yung kasalanan mo sa gobyerno. Dahil yun ay batas. At ang gobyerno ay
matuwid dahil meron siyang batas. So, kailangan sumunod ka sa batas ng gobyerno at ikay mamamatay. At yun ay kalooban ng Diyos sapagkat yun ang kalooban ng Diyos sa pamahalaan. Di ba? Romans 13. Rosalito F. Nardo. John Bautista. Ang fornication sa Matthew 99 ang sumira sa covenant, meaning kalagnas siya sa asawa. Yes, nakuha natin yun. Kung gusto mo, gawin na hiwalay mo siya. In other words, pag nag-decide ka na hiwalay mo siya, kinakalag ka na ng Diyos sa tali ng pag-aasawa doon sa kasalanan, sa asawa mo nagkasalan ng pakikapid. Dahil talag ka na, kinalag ka na ng Diyos, so you are free to marry. Kinalag ka na ng Diyos eh. Kinayagan ka niyang iwalay mo siya, so kinalag ka na ng Diyos. So pwede ka na mag-asawa ngayon, di ba? Rupert, dahil po hindi nire-require ng Philippine government ang marriage license sa couple, nilagsama ng at least 5 years, ibig sabihin ay walang sin sa pagsasama nila. Depende po sa sitwasyon na nagsasama. Pero alam nyo, malamang sa ganitong sitwasyon, nagsama lang sila eh. Wala naman sila sumpaan, mo. Nagsama lang sila, no? Kung nagsama lang sila na walang sumpaan sa gitna ng mga saksi, sila nagkakasala sa harapan ng Diyos. Hindi mo pinag-uusapan rito, 10 taon lang nagsasama, 15 taon lang nagsasama, ay tinanggap na Diyos sa pagsasama nyo. Kinakailangan kayo magkaroon ng vows, kinakailangan kayong magkaroon ng sa harap ng mga tao, saksi. Bago kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng nag-asawa ganoon, merong vow, merong public knowledge, merong saksi na nakakaalam sa pag-aasawang yun. Bago tanggapin ng Diyos ang inyong relasyon bilang mag-asawa. So kung nagsasama lang kayo, kayong dalawa lang, nagsasama kayo, live in yun. That is fornication. Hindi natin tatanggapin yun, mga kapatid. Kung meron sitwasyon na gayon sa amin, sa kongregasyon namin, na na-discover namin sila nagsasama na hindi sila nagkaroon ng sumpa sa gitna ng mga tao, ayusin natin yun. Magkaroon ng civil wedding. Dahil pag tumating ka sa civil wedding, mayroong portion po yun ng exchanging of marriage vow in front of witnesses. Yan ang tatanggapin ng Diyos. Ang Diyos po, hindi alas siyang pakialam kung anong ceremony gagawin nyo. Halimbawa, kung may kultura na pagka nagbatuan kayo ng bato, binato mo siya ng bato, at sinagot ka ng bato, kinikilala na ng tribo yun na mag-asawa kayo, tatanggapin ng Diyos yun. Kung ang customary niya, palitan kayo tsinelas, sa harapan ng mga tao, yan ang sumpaan nila sa tribo, tatanggapin ng Diyos yun. So, hindi pinakikilaman Diyos kung anong gagawin niya sa pagpapalitan ng inyong sumpa. Basta nagpalitan kayo sumpa sa gitna ng mga saksi, kahit paano pa niyo ginawa. Ito'y wedding ceremony, katulad ng alam natin, o ito'y civil wedding ceremony, o ito'y sa loob ng isang bahay. Minsan, pupunta yung bahay sa loob ng bahay preacher, halimbawa. Nagkaroon kayo ng exchanging of vows sa harap ng mga saksi. Pwede tanggapin ng Diyos yun. Pero nagsama lang kayo, ano po yun, hindi po tinatanggap ng Diyos yun. That's fornication. So, unawaan ko po sa series of lesson na ito, sex outside marriage is fornication. Yes, amen. And law of God is supreme versus law of land. Yes. Kahit hindi nire-require ng gobyerno ang license ng couple nagsama bilang magsama sa at least 5 years, hindi ibig sabihin wala silang kasalanan. Tama yon. So, paano kung malaman kung kaninong pagsasamang legal sa mata ng Diyos at sa mata ng gobyerno? Kaya nga kailangan po yung public witness para alam natin kung sino mag-asawa at hindi. At ang gobyerno ay tumutulong doon. Dahil pagka sinabit mo yung marriage contract sa gobyerno, kinikilala ng gobyerno nagkaroon ng tipan, nagkaroon ng covenant. At poprotection na niya yung covenant na yun. Sa third party ang maninira ng relasyon na yun. Kaya mahalaga po yun. Again, repeat natin, hindi gobyerno nagugunay, kundi ang Diyos. Kapag ang dalawang tao sa gitna ng mga saksi ay nagpalitan ng sumpa or a covenant. Brother Rosalito, magkapareho po ba ang bisa ng fornication Matthew 19 sa Romans 7 to chapter 7, 2 to 3? Death ang salitang
ah, kalag. Ito po makita na ang general rule. So, ang general Romans chapter 7 yun. Pag namatay ka na, kalag ka na. Sa kautusan ng iyong sa. So, pwede ka na mag-asawa ng iba. Pag ka nagkasala ng pagkikapit, kinakalag din ng Diyos. Yung relasyon yun. Hindi ibig sabihin patay yun. Ang ibig sabihin ng kalag dito, yung namatay ka na at yung kalag, magkaiba yun. Pag namatay ang asawa, kinakalag na ng Diyos yung marriage bond. Nung pinagsama kayo, kinakalag na niya yun. Pag namatay ang asawa mo. Pag nagkasala kayo ng fornication, kinakalag rin ng Diyos yung tali ng pag-aasawa. Huwag tayo makakonfuse sa kalag means death. Hindi. Pag namatay ang asawa mo, kinakalag ng Diyos ang marriage bond. Yan ang kinakalag niya. Pag nagkasala ka ng fornication, kinakalag rin ng Diyos yung marriage bond. Yung pinagsama, kinakalag niya yun. So, pinaghiwalay kayo ng Diyos, ibig sabihin. So, pwede ka na mag-asawa. Wala na yung marriage bond. Tinanggal ng Diyos yung marriage bond. So, po yung makikita natin. Maraming salamat sa inyong tanong. Wala na po ba kayong tanong, mga kapatid? Wala na kayong katanungan. So, yung magsama lang kayo na walang basta-basta nagsama lang kayo. Kahit nagmamahalan pa kayo. Fornication nyo. Ngayon, kung nag-decide kayong kasal, hindi na nire-require ng gobyerno ang marriage license. Pwede kayong pumunta sa munisipyo, magkaroon kayo ng civil wedding ceremony sa gitna ng either judge o mayor, etc. Kung sino man. At doon, magpapalitan kayo ng sumpa ng pag-aasawa sa harap ng mga saksi. Doon nangyayari yung covenant. So, kikilalanin ng Diyos ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Yun makikita natin. Wala na po ba tayo mga katanungan, mga kapatid? Titanong lang po kung ano yung mga... Napakaganda po itong pag-aaral na ito na po. Very interesting sa atin kasi applicable po sa atin ito. Ano po? At mag-ingat po tayo kasi itong pag-aasawa, ito po yung life-lasting relationship hanggang sa araw po ng kamatayan ay effective yung relasyon na yun, ano po, mga kapatid. So, piliin po tayo talaga, piliin natin. So, yung po kalag dito, yung salitang death, ang salitang kalag, hindi pareho yun. Yung kamatayan, doon kinakalag ng Diyos ang tali ng pag-aasawa pag namatay ang asawa mo. Sa fornication, ganun din. Kinakalag ng Diyos yung tali ng pag-aasawa. Sana po maging maliwanag na po sa atin yun. Tingnan ko lang po, wala na po ako nakikitang bagong tanong. Meron pa. Ibig ba sabihin, one of the party commit fornication, automatic kinakalag ng Diyos? Hindi. Pag nag-decide kang hiwalayan mo siya. Karapatan nga yun eh. Binibigyan ka ng privilege. Kung hindi mo siya iniwalayan, tinatawad mo siya, hindi kinakalag ng Diyos yung tinanggap mo siyang muli, hindi kinakalag ng Diyos yung inyong relasyon mag-asawa. Pag nag-decide kang hiwalayan mo siya, the moment na iniwalayan mo siya, kinakalag ng Diyos yung relasyon niya bilang mag-asawa. Yun na makikita natin. Hindi yung automatic. Pag nagkasal pagkikapit, kakalagan kayo kaagad. Paano kung tinanggap mo siyang muli? So, mananatili yung yung marriage pa. Pero pag dinag-decide kang hiwalayan mo siya, kakalagan din ng Diyos yung marriage ba? Yun makikita natin. Kaya papayagan kang mag-asawa ng iba. Ibig sabihin, when one of the party commit for automatic hindi automatic yun. Kung iiwalay mo siya. Kasi kung automatic yan, kahit hindi mo siya iwalay, hindi na kayo mag-asawa, hindi. Iwalay mo muna siya. Pag hindi mo siya iniwalayan, nandun pa rin yung andun pa rin yung kasi ang role dyan, iwalay at mag-asawa muli. Mali ba lamang kung siya ay nakiapid? Iniwalay mo siya at mag-asawa muli. So pagka iniwalay mo siya, kakalagin ng Diyos yung marriage bond nyo, yung tali ng pag-aasawa. So makapag-aasawa ka ng iba. Yun ang makikita natin doon. Wala na po ba tayong mga tanungan? So, ito po ang ating uling awit. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way.
while we do his good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil he doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but it's best if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Meron pa pong tanong dito. Brad, si Brother Ruford po ito. Brad, paano nga po magkaroon ng mga saksi ng pagsamay ng Diyos na Aban at Eva? Hindi ko alam bakit magkakaroon ng saksi. 2 tao pa lang yun eh. Bakit kailangan nila ng saksi? 2 tao pa lang sila doon. Eh, siyempre walang saksi yun. Ang Diyos na ang saksi doon. Dahil 2 tao pa lang ang nandoon sa mundo noon eh. Ba't kailangan nila ng saksi? Bakit? Wala namang ibang tao noon. So, hindi mo kailangan ng saksi. Sila pa lang ang unang tao noon. Di ba? So, para makita po natin, ang definition ng pag-aasawa, kapag kayo nagsumpaan sa harap ng mga tao na tinatanggap niyong baptisan mag-asawa, tinatali kayo ng Diyos bilang mag-asawa. Nagkakaroon kayo ng marriage bond. So, tinatali kayo ng Diyos bilang mag-asawa. Kaya pag nagkasana ka ng pagkikapit at hiniwalay mo yung asawa mo, inaalis na ng Diyos yung marriage bond na yon. Tinatanggalan niya. So, ikay wala lang asawa as far as God is concerned. So, pwede ka na mag-asawa muli. Pag namatay yung asawa mo, automatic kalag na yung marriage bond. Wala ka lang asawa, patay na eh. Si Aljon Ocampo, fornication alone doesn't break the bond. We all agree that if a man commits fornication against his wife, the marriage bond doesn't terminate at the point of fornication. No, the wife has the option of divorcing her husband for fornication, but she may decide to stay with her husband. In that case, the marriage bond would then remain intact. So we all agree that it is not fornication by itself that breaks the marriage bond. It is divorce for the cause of fornication that breaks the bond. But the mental divorce position says that a woman's bond with her previous husband is broken simply based on the fact that her previous husband has committed fornication, even though she didn't divorce him for that. Instead, he divorced her. Malalim ang pagkaunawa ni Brother Rogel Ocampo. Tama ang sinabi mo. It is at the point when you divorced because of fornication that the marriage bond is broken. Nakikita natin. Maniwalag, pati mental divorce, sinabi niya. Sabi po nito, but the mental divorce position says that a woman's bond, sabi nito, that the marriage bond, sabi nito, that the marriage bond with her previous husband is broken simply based on the fact that her previous husband has committed fornication, even though she didn't divorce him for that. Instead, he divorced. Correct. Napakaganda po nung tinura ni Brother Rogel Ocampo. Namamangha ako sa kapatid na ito. Ito naman po si Brother Rosalito Nardo, sumasagot kay Ruford. Sila rin lang ang kumain sa kailang handa. Eh, bakit pa sila maghahanda, Brother Nardo? Silang dalawa lang. Walang witness doon, 2 lang sila eh. Totoo yun. Naniniwala ko wala saksi yun. 2 taong pa lang nandoon. So, sino magsasaksi sa kanila? Sino bang naggawa sa kanila bilang mag-asawa? Ang Diyos. Actually, makikita nyo,
yung unang pag-aasawa ay exception, di ba? Hindi na mangyayari uli yun eh. Yun lamang ang pag-aasawa na walang saksi. Hindi yan ang rule. Ginagawa nilang rule yun, hindi yan ang rule. Paano iiwan niya ang ama't ina niya? So, sinasabi ng Panginoon sa Genesis chapter, sa susunod na panahon, sa mga henerasyon, sa mga susunod na tao pagkatapos ng ni Eva. Dahil pagkatapos ng ni Eva, meron namang magulang ang mga tao noon. Yun ang isipin niyo, hindi sila yung pangkaraniwang mga mag-asawa. They were an exception to the rule dahil sila palang dalawa. Pagkatapos niya, na meron ng mga tao ang pag-aasawa, sila magsusumpa sa gitna ng mga saksi. Di ba? So to prove, para patunay, wala naman saksi siya ng Matema, of course, silang dalawa lang eh. Tayo lang ba dalawa lang ba ang tao ngayon kasi sa panahon natin ngayon, eh, billion na yung tao ngayon. Hindi nag-apply yung sitwasyon na Eva, silang dalawa ng saksi. Di ba? Pero itong si Brother Leonardo, nabibiro, kanya, sila rin lang nang kumain ng kailang handa. Wala silang handa, bro. Pipitas lang sila ng mga punong kahoy doon, di ba? Hindi naman nagluluto siguro sila. Ang pagkain nila, yung mga bunga lang ng mga punong kahoy, di ba? Sa palang wala na po atang kahit ito pong comment ni Brother Aljan Ocampo, pati ako natuto dito. Yung punto niya, but the mental divorce position says that the woman's bond with her previous husband is broken simply based on the fact that her previous husband has committed fornication, even though she didn't divorce him for that. Instead, he divorced her. Ang punto po yan. Nag-aaral po ang kapatid na ito. Tayo lahat naman, nag-aaral po tayo lahat. So wala na po tayong tanong at mga comments. Tayo po isama-sama manalangin mga kapatid. Abang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ikaw lamang po ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po ang may malanggang karunungan. At ikaw lamang po ang may malanggang kapagmamahal po sa amin. Excuse me, O Diyos. Bigyan po niyo kami ng espiritu ng kapangbabaan, espiritu ng bukas na kaisipan. Alisin po yun sa amin ng espiritu ng kataasan ng Diyos upang kami malaman at matunghayan at maunawaan ang iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng pasensya sa isa't isa habang kami nag-aaral. At nawa mangyari na ang sinuman siya ay malusong sa maling paniniwala at ipilit sa iba. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga pagkakasala na namin nagagawa. Hindi po namin kalooban na kami magkasala, pero kami nasa mundong ito na punong-puno ng pagkakasala at punong-puno ng kapigatihan at kumisa kami natutukso at nagkakasala. Patumayan niyo, Ama, ang pag-aaral. Sana iti magpatuloy, kahit hindi po itong mismo pag-aaral ito, kahit ang mami sarili mga pag-aaral sa iyong salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po namin upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Patawarin niyo kami sa iyong pagkakasala. Dinadalayan po namin ng mga kapatid na nasa karamdaman o sa kapigatihan dahil po sa pandemya nito. Ingatan niyo kami, O Diyos. Ito yung aming dinadalayan sa Panginoon Kristo namin, Panginoon. Amen. Alala po tayong tanong. So, nagtatapos na po sa gabing ito ang ating pag-aaral. Ituloy pa yung serye po natin tungkol po sa kukumpletohin po natin mula sa simula hanggang sa katapusan ng tinuturo ng Biblia hingil po sa pag-aasawa. At siyempre kailangan natin ituro rin. Dami nag-aasawa eh. Hindi lamang po sa mga may asawa yan. Higit sa lahat sa mga dalaga at binata. Upang sila maging gandang sumabak sa pakikipagsapalaran ng pag-aasawa. At ito ay pinakamagandang pakikipagsapalaran na binigay sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Stay safe. Sa iyo po ni Bradulio Pedrosa na ating kapatid na tagapagandian. Amen. Kanya. Amen din sa iyo, Brad. Amen sa atin lahat. Stay safe.